ay under ng edification. Okay? So, lahat ng age groups ay under po ng edification. So, ako po ay sa equipping. So, magkatuwang po kami ng edification at ng equipping para itong ating SGM o Small Groups Ministry ay mabigyan po natin ng daan. Okay? So, una tigit sa lahat, salamat po sa Panginoon na nabuo natin itong ating Small Groups Ministry. At sa buwan ito ng Pebrero, atin na po itong binigyan daan. So, dito po sa mga lugar na inyo pong kinabibilangan, naniniwala ako na pamilya na kayo dito lahat. Ano? So, pag sinabing San Roque, ano ba? Kalumpang, San Roque. So, ang nasa isipan ko, alam nyo kung ilang pamilya o ilan ang bilang ninyo. Okay? Halimbawa, sa group 2, okay? Antipolo, San Gabriel. Sa inyo, no? Oo, tama. Napunta nga pala tayo sa dulo pa ng San Gabriel, no? Okay. So dito, sa group 2, alam nyo kung ilan po kayo nakabilang sa group number 2. Okay? Okay. So alam nyo. Halimbawa, itong group 3, San Roque, si Brother Joshua and Michael, alam nyo kung ilan, kung sino yung mga kagrupo nyo dito. Okay? Ganon din sa kabataan, kay Danya, at saka kay, ano ba ito? Dennis. Yung mahirap din kasi kanina, nasaan? Wala pa. Wala ba yun? Size na wala dito. Sa junior ministry po kasi sila dito. Gen Ministry? Children. Gen Ministry. Okay. Mabuti na lang nagligtas ako. Okay. So dito, ang sinasabi ko ay alam nyo yung location ng inyong lugar at alam nyo yung mga kabilang sa inyong grupo. Okay? Ngayon, itong linggong ito ng last week ng Feb ay kung magagawa nyo na bago o hindi ko alam kung anong pwedeng araw na pwede nyong dalawin yung inyong mga group na pinabibilangan. Yung mga group members nyo, and then buuin nyo anong araw at anong oras na kayo po ay magkakaroon ng gawain. Ito po ay isang oras lang. Okay? Isang oras lang, more or less. Isang oras lang o wag naman masyadong matagal ang extension. Mga 30 minutes can do. Okay? Ngayon, ang gawain nito ay kailangan mag-round robin. I mean, mag-ikutan kayo. Robing or alternate, kung ano man, ano. Ito, ang layunin natin hindi para, ano ba salita? Puntahan yung mga bahay-bahay at magkomento tayo na hindi maganda. Kundi, ini-establish natin dito yung close relationship ng ating kapatiran at the same time, yung kanilang family members. Okay? Yun ang ating ano doon, parang target. No? Ngayon, pakiramdaman nyo rin, halimbawa, may isang pamilya, may isang miyembro tayo, na siya lang ang Christian. Okay? Maging ano kayo doon, maging sensitive din. Okay? Na huwag nating pilitin na doon gawin. Kung sakali man, na sa tingin nyo ay hindi pa panahon. Okay? Pero hanggat maaari ay gawin natin yung small group. Huwag lang tayong mag-schedule ng Miyerkules. Okay? Ng SDN. 5 to 6 or 5 to 7. Kasi meron tayong church prayer meeting. Okay? Hindi ko alam kung yung Friday ay pwede, pero ito po yung visitation day. Pero yung atin namang visitation day ay twice a month. Every second and fourth Friday. Sapagkat ay
yun po yung ating nakikita advantages. Huwag lang Sabado din ang hapon, sapagkat may WLK practice. Okay? And of course, paglinggo, ng umaga o ng hapon, siguro. So, pwede po kayo po kayo ng isa. Pwede rin na linggo. Yes, sir. Pero kasi po, hindi naman po ako si Jennifer. Ako. Tinanong ko lang kasi na si Sir Mo, kung ano po, geographical ba ako hindi ba ito ba yung set of kasi gusto ko yung classify by set of gender and closeness and interest. Okay. Ano po bang Ang ating pong ano dito, target is geographical. Okay. Yung magkakalapit, hanggat maaari, sila yung bubuo ng isang grupo. Okay? Kasi nga, ang ating layunin nito, hindi maging dahilan yung distansya. Siyempre, kay Ate Aida, natutuwa ko dahil nandito siya sa grupo. All the way from Antipolo, she will go to San Gabriel. Now, the situation, magiging ano ito, magiging ano ba yun, parang ano ba, tutuloy kung sa kanya gagawin yung SDM. Yung mga taga San Gabriel, tiyak na pupunta doon. Sa bagay, no problem, may coaches si Ate Aida. Kung ano man, ano. Pero hanggat maaari, ay magkakalapit. Kasi nga, ang ano dito target natin, walang dahilan yung ating mga miyembro na hindi makasama sa small group. Sa gender at saka sa interest, walang problema. Kasi pag sinabi natin youth, okay, youth group, yung interest at saka yung tinatawag na iba pang bagay ay iisa yun. Okay? At meron tayong tinatawag na konting variation na o pagkakaiba pagdating sa manual, youth at saka mag-asawa. Siguro nakatawag pansin sa inyo, wala pa akong asawa, bakit mag-asawa? Ito kasi ay sa kabataan, of course, pag lumagpas ka ng kabataan, may asawa ka man o hindi, itong manual na ito ay pasok doon. Ito yung, kumbaga, pangkalahatan na. Meron lang na tinatawag na pagkakaiba sa manual ng kabataan sapagkat meron lang ilang approach or detalye na pumupukaw sa interes ng mga kabataan. Okay? So ito nga dapat ay magkabukod na training, pero of course, dahil sa manual, ay gagawin na lang natin na isahan at makikater naman yung buong lesson sapagkat meron naman na tinatawag na pagkakasunod ng outline. So, doon sa young adult na grupo, interest, geography, at kung ano pa man, we do believe na they will share a common interest at iba pa. Okay? Sa bagay na. Lalo din yung mga senior. Okay? Binukod natin sila. Okay. Kaya, no problem sa bagay na yun. Okay. Nasaan na ba? Okay. So, dinidiscourage natin yung tinatawag na maghanda ng snack. Okay? O snack. Dinidiscourage. Sabihin nyo sa inyo mga grupo, hindi po natin, ano ba salita dito, i-require na may snack ang small groups. Pero kung yung may bahay ay voluntaryo, okay, huwag naman kayo tatanggi. Okay? Pero kasi minsan nagiging dahilan yung walang ihahanda ang merienda. Okay, kanina lugar, distansya, ngayon merienda. Okay, so lahat ng yan, pwede natin huwag bigyan na. Okay? Ang importante ay magkaroon tayo ng agawain. Okay, so yun ang maliwanag. Pangatlo, we will encourage offerings. Sapagkat ito ay small groups ng mga miyembro o kapatiran. Okay? Kung napapansin nyo, yung SGM ng kabataan, SGM ito ng mga kabataan Kristyano. Ganon din sa young adult, ganon din sa senior adult. Pag nagkataon na may mga family members na unbelievers, may mga kapitbahay na naligaw, kaibigan, which is sa darating na panahon, we will expect that.
tayong mga leader magpapatiuna na ang handog na ito ay ang gaganap ang ating lamang mga kapatiran o mga miyembro. Yung pong mga bisita, mga paguhan, hindi po natin sila ini-encourage na magbigay ng offering. Pero, kung sila naman talaga willing at naiintindihan nila na yun ay handog offering para sa Panginoon, huwag nyo naman silang sasabihin. Nandyan pa po ba? Yes po. Okay, so maliwanag po yan. Ano? Kaya, yun po yung mga bagay na dapat natin, I hope na sinusulat ko yan. I hope inyong maintindihan. Matatandaan yan. Why leader and assistant leader? Bakit dala-dalawa? Sapagkat, bagamat sa Bible, may ganun, yung sinugod ng Panginoon. Alam natin yung biblical reason behind that. Pero practically speaking, meron tayo rin yung makukuha. Una, kapag... Pastor, naka-record po. Para dun sila sa wala. Okay. Ngayon lang ito, sir. Bakit dalawa ang pinapa-attend natin? In case na mayroong hindi inaasang pangyayari sa leader, okay? Ang assistant leader ay pwede po siya handle. No? Hindi po dahilan, hindi ko alam yan, etc. Kaya nga kasama yung assistant leader. Kasi may pagkakataon na talaga yung leader, wala siya. So hindi yun ang dapat na maging hadlang para yung SGA ay hindi matuloy. Kasi yung momento, pag yan ang-build natin yung momentum lang, ay hindi dapat na mawala yung momentum. Okay? Pangalawa, we will adopt the strategy of 4Ws. Alam niyo ba yung 4Ws? Good. Please Worship or market. Okay, good. Pero at this point of time, sa 4Ws, una, ano ulit ang ating screen? Okay, yeah, good. Pero we can adapt at this point of time, una, welcome, introduction. Okay, so that is 1W. Pero we will concentrate on the 4Ws. Number 1, worship. Worship. So, I don't know kung yung mga leader and assistant leader ay pag-usapan nyo. Ito namang worship na ito, hindi naman ito yung kantahan na katulad ng ginagawa natin. Pag-lead. Okay? Yeah. If you can lead a song, one worship song, one joyful, one worship song, it's okay. No problem. Importante may worship. Of course, kasama doon sa worship ay prayer. Kaya yung program. Welcome, pero una worship, yung kakanta, and then opening prayer. So yun yung napapaloob doon sa unang W. Okay? Kung sino man ang mag-opening prayer, o assistant, siya rin na mag-MC, depende sa inyo. Kaya dalawa ka kayo. Okay, dalawa po kayo. Dan, sino ang yung assistant? Wala siya. Nandiyan. Ba't wala siya? Wala, tawagin natin. Si Paypay. Wala si Paypay. O tawagin mo. Okay. So, yun ang ano natin doon para set up. Okay. So, second W, alin sa dalawa is word. Ito na yung word. Manual natin, word. Okay? Or, kung gusto nyo naman, witness. Unahin nyo yung witness, after ng worship, yung testimony. Okay? Which is which? Witness or word. Pero yung dalawang yan, pwedeng palit-palit. Pwedeng word muna, sunod ay witness. Testimony. Tama? Okay. The fourth W is warfare. Okay? So ang leader, nagsishare ng gospel o ng lesson, the assistant leader must be in warfare. Ano yung warfare? Ano? Silently, pwede tayo na assistant leader.
So yun yung kalagahan ng tulay. Tama? Okay. So habang ang leader nagsasalita, ang assistant leader ay hindi nakatunganga. Yan. She or he must be in prayer. Okay? Ngayon, pagkatapos ng lesson, of course, may question and answer, kung ano man meron dyan, huwag natin kalilimutan pa rin yung prayer bago mag-iwalay. Warfare pa rin. Kukunin natin yung prayer request ng ating mga miyembro, and then, at the end, magkakaroon tayo ng prayer. So that's again, warfare. So, yun na po. Pagkatapos nun, of course, ay kung meron mga kwentuhan, meron mga kumustahan, it's okay. And then announcement. Next Thursday, kung Thursday ang napili nyo, ang ating SGM ay gaganapin naman sa tahanan ni Ganon at Ganon. Okay. So dito, mapipicture out throughout the week, three age group. Huwag magkasabay-sabay. Pag isang bahay, dalawang mag-SGM. Kailangan well-coordinated kayo. Tama? Yung mga kabataan, pag nag-schedule kayo, dapat kayo lang. Kasi baka mamaya magpanapay. Maraming merienda ihanda. Ay, joke lang. Merienda pa rin natin pinagbabawalan. Okay. So, well-coordinated kayo dapat. Maging, sa bagay, meron tayong GC marahil, so dapat natin yung bibigyan pansin. Okay. So, yung po yung tinatawag na magiging setup. Itong SGM nito ay very informal. Hindi ito yung tinatawag na tipo ano ba ito? Napaka-formal. Kaya informal. No, para lang na nagkukwentuhan ang ating pong mga kapatiran. Tayo mga coordinator. Okay. So sa ganyan, ay may gusto ba kayong itanong o bago tayo dumakad doon sa introduction? Okay. Medyo tayo na after introduction na tayo muna tayo. Okay. Meron ba kayong tanong? Ang tanong po ay, Sige po. So, saan pwede mag-invite na ng Pilipin? Sa mga doon pa sa simula, ano doon na sa gitna? Kahit na po sa simula, we can invite unbelievers or mga friends na hindi Christian. Sapagkat mamaya sa unang lesson, makikita natin kung bakit. Okay? Basta ang ating pong isipin, pag mayroong bisita, huwag natin, ano ba salita rito, sasakalin na. Let him slowly, ano ba ito, Dahan-dahan lang. dahan na. We are not in a hurry. Okay? Kasi yung iba, kahit na yung lesson ay ganito, agad-agad, inaagad na magkaroon siya ng pagkakasya. No? Let's just take our time, but of course, we must be sensitive to the leading of the Holy Spirit. So yun nga po yung isang ano natin dito, option, kahit na tayo ay mayroong mga binabalangkas at sinasabing sitwasyon or ano ba ito, program, but of course, dapat pa rin tayo na maging sensitive sa kilos ng banal na Spirit. Okay? Another question, please. Meron pa po ba? Yes, sir. Wala pong itago kasi hindi ko alam. Pero hindi ko kaya kasi di ba may pagkagaling na sinabi. Magkaiba po yung group. Para ito sa pag-asawa. Ngayon po, is nag-grupo ako yung group. Then, napansin ko yung pag-grupo ko po is mag-asawa na. Ako lang yung gano'n. Walang asawa. Congratulations. Hindi, ay sabi ko, paano ako yung pinaka-leader? Okay. Then, paano ako mag-leader? Okay. That's a good question. Don't be, kaya, huwag niyo pong bigyang pansin itong word na asawa. Okay? Kasi, ang nasa isipan ng author, ng menagkat ito, kung papansinin niyo, paghambingin niyo, kung meron kayo, kailangan ko kayo ng kung paghambingin niyo ang mga habits, almost the same.
Okay? Meron lang na mga bahagi sa lesson na exclusively at binigyan ng diin sa kabataan. At ganun din sa mag-asawa. Okay? Ngayon, iniisip mo, ako walang asawa, leader ako, yung mga kasama ko mag-asawa. Hayaan mo sila magsalita, lumahimik ka. Okay. Bali, ang isip ko lang kasi past is, syempre, is may mga experience niya ako kasama ko naman na wala sa akin. Ang inaano is yung pag-group ko na ba't hindi na lang kami yung magka-group. Mga single-single. Mga single-single. Okay. Ayun yung isang bagay. Okay. Para at least magka-group. Okay. Nasa inyo rin kung yun ay magiging applicable sa inyo. Pero kung katulad ng tinatawag natin na mga lesson na tinatalakay, kay may asawa ka o wala, ito po ay applicable. Kasi dito kapapansin mo, wala namang halos na tinatalakay exclusively para sa mag-asawa. Ang inaano ko lang, syempre, sharing. Tama. I mean, yung i-aano. Parang Wala siyang may out of contact ka. Hindi naman, Ano ba, out of place ka. Hindi naman, syempre, pag mag-asawa ka, share nila yung experience nila. Totoo ka nga. Matututo ako sa kanya. That's right. Pero kung yung mga magkakaano ko, okay, usually. Okay, sige. Kung ma-work out nyo within your age group, na kayong mga young adult na wala pang asawa, makabubuo ng isang grupo, that's well and good. Ano yung pwedeng sa instance sa organization natin? Yeah, that's right. Absolutely. 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 No problem. Ngayon, sa mga senior adult naman, sakaling balo kayo single, huwag namang isipin nyo na tatawid kayo doon sa kabataan walang asawa. Wala na. Alangan na kayo doon. Stay where you are. Okay, no problem at all. Siguro sa ngayon hindi dito ganun kasi pag tayo magpapatuloy, makukuha ka. Okay. Kung wala na po, dito tayo pumunta sa forward, power and strength. Maraming Kristiyano sa Pilipinas ngayon ang nagiging matapat. Pagkatapos nito maglalans tayo. Matapat sa pagbabahagi ng mabuting balita. Absolutely correct. Ulitin ko ito, maraming Kristiyano sa Pilipinas ngayon ang nagiging matapat sa pagbabahagi ng mabuting balita. Marami silang naikaya upang sumampalataya kay Yesu Kristo. Ngunit pagkatapos na mahikayat ang isang tao na tanggapin si Yesu Kristo bilang Panginoon at Pangligtas, ano ang sunod? Okay? Alam ko ang iba sa inyo may sagot. Kadalasan ay halos wala. Okay? Tingnan niyo yan, ha? Kadalasan halos wala. Walang plano. No, kumbaga, masaya siya, masaya tayo na tumanggap sa Panginoon. Pero literally speaking, wala nang plano halos kung ano ang susunod. Okay? Naiiwang kakapaka pa sa dilim ng isang bagong Kristiyano. Walang nagsasanay sa kanya upang maging alagad. Makalipas ang ilang taon, siya'y naging isang quote-unquote matagal na Kristiyano. Ngunit, hindi matatag na Kristiyano. May kaibahan po yun, ha? Yung matagal ng Kristiyano kaysa matatag na Kristiyano. Siguro sa Teresa, wala naman na 5 taon na tatupag matampo. Balat sibuyas. Meron ba? Parang wala. Sa libid lang yata marami. Ito wala. Yung balat sibuyas bang Kristiyano? Wala ko dito. Nakapin na po. Nakapin. Nakapin na. Ano? Nakaalis na po. Nakaalis na yung balat sibuyas. So, balat kalabaw, meron. Yun ang maganda. Umaasa sa kukunti at mabagal ang paglabos. Yan, ha? Pag-isipan niyo yun. Yung matagal ng Kristiyano at hindi matatag na Kristiyano. Nanibigay ng ating Panginoon sa Kristo at dakilang purpose. Pansinin nyo, ha? Yung Great Commission, Matthew 28:19-20. Ang sinabi niya, hindi lamang humayo kayo at ipayag ng Ebanghelyo. Iniiwan natin yung kasunod. Okay? Kundi humayo kayo at gawin ninyong alagad ko. Okay. So ito po ay dalawang
dalawa na itong tinatawag na ibinibigay sa atin na dapat gawin. Humayo at gawing alagad yung mga bunga ng paghayo sa Mateo 28:19. Kaya, ang layunin ng aklat na ito ay 4. Anong nakita niyo dyan? 3, lagyan niyo po ng salitang 4. Kaya may lapis. Wala may pamburas. Para may pambula. Hindi niyo mabubura ko kasi ito printed. Okay, yung ito ay 4. Kasi yung pang-4 ay additional natin yan. Okay? Ito po mamaya, ibabalik ko para next sa 3rd Sunday ng March, gagamitin natin ulit. Pero yung mga pangkulay, inyo na po yan. I hope na dadalhin nyo na pala. Okay, number 1. Magsilbing mapa ng isang bagong Kristyano tungo sa paglaro kay Kristo. Yan. Ang aklat na ito, ang unang layunin, magsilbing mapa. Tingnan nyo nga po doon sa page bago yung paunang salita. Tingnan nyo lang po. Quick look. Ano ang nakalagay dyan? Una, paglalagay ng matibay na pundasyon. Nakita niyo po ba? Yan ay lesson 1 to 6. Kilalanin ng Diyos. Lesson 7 to 10. Matagumpay na pamumuhay na kasama ang Diyos. Lesson 11 to 15. Ang pag-ibig ng Diyos. Lesson 16 to 26. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Lesson 27a to lesson 31. Siguro naman, kapag isang lesson, isang buwan, abutin na tayo ng 20, 30. Baka nasa kalagitnaan pa lang tayo. Iniwan ko po sa living room ko. Nasa lesson, ano ba ito? 7 or 8. Hindi ko alam kung pinagpatuloy nila, pero yung SGM, pinagpatuloy nila ngayon. Ang hindi ko alam kung ito pa rin yung ginamit nila. Okay? So dito, ang plano natin, within 1 month, 1 lesson. Yes, of course. We will not be in a hurry. We will just take over. Bakit? Yung pong pagsunod sa mapa, hindi ganun kadali. Yung waste na, waste of time. Pati Aida, yung waste lang. Kung saan sa akin nila ba, tinuturo. Kaya ako minsan nalilito dyan sa waste. Waste of time talaga. Okay? So, God willing, wow, ito pong lesson na ito siguro, babasa nyo na 3 beses. Hindi pa tayo tapos. Diyos mo ba pangalan mo? Anong pangalan mo? Dennis. Kaya ni Dennis isahin ko ng 3 beses sa loob ng 3 taon. Diba? Ayan, diba? Pangalawa, makatulong sa mga quote-in-quote na matagal ng Kristiyano na hindi nasanay sa pagiging alagad upang magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Okay? Nakita niyo to. Una, doon sa mga bagong Kristiyano. Pangalawa, doon sa mga matagal na Kristiyano. Ano yung mga matagal na? Yun yung matagal na naging Kristiyano, pero hindi pa rin sila lumalago ng mga. Kasi nga yung matampuin pa rin. Ano ba ba? Ano ba tawag ito? Lagi nag-aalala. Bugas, pangalawa, pintasero pa rin. Ano gano'n? Pangatlo, makatulong sa mga tagapagsanay ng mga alagad, kayo po yun, kung paano magiging epektibo sa pangangalaga ng mga Kristiyano. Ito po ay upang makatulong para ikaw at ako, tayong mga SGM leaders, ay maging epektibo sa pangangalaga ng ating mga kapatiran. Sa isang salita, watch every Christian not to backslide. Kaya pangatlo, tingnan niyo po yung aking manual sa ibaba, isulat po ninyo, open and close parentheses, to watch every Christian not to backslide. Kaya nga yung ating mga small group, ang mga kabilang dyan ay mga miyembro, okay? Dahil
tayo ang kanilang tagapagbantay towards every Christian not to backslide. Opo. Diba? Kaya pansinin niyo po, kapag laging may small group sa ating grupo, sa tingin niyo kaya madaling mag-backslide? My answer is absolutely no. Bakit? Doon pa lang sa grupo niya, anumang problema meron siya. May papanalangin na at matutulungan na siya kung ano ang dapat gawin. Tama ba ako? Kasi pag ang Kristiyanong hindi nakakasamang kapwa Kristiyano, asahan niyo, pupunta yan sa mga hindi Kristiyano. Diba? Doon niyang lalapit. Pero pag alam niya na may small group siya, pagdala ko bukas, sasabihin ko sa kanila, ipanalangin niyo po ako. Diba? At siguro ang leader at assistant leader, kahit papaano, may kakayahan siya na kayuhan siya. Di ba? Ano, ay po. Ayun, di ba? May kakayahan. At kung talagang hindi naman mabigat, i-PM niyo po ako, i-text niyo po ako, Pastor. Meron po tayong kapatiran. May ganitong sitwasyon. Ano po ba lalaki? Just be, message niyo ako at magkakatuwang tayo na bibigyan lang. Okay? So ito yung layunin natin towards the question. Sa March, magsisimula na po yung ating attendance na kapag ang isang miyembro tatlong magkakasunod na linggo hindi dadalo, ilalagay na ng ating direct sa listahan. Nasa what's this na po siya. Kansilado ang kanyang lisensya, pati yung kanyang pinakanyang sasakyan. Nasa alerto na. Para LTO. Dadalawin po yan ang visitation. Okay. Kaya ating direct, sa March po dapat nakahanda yung ating. So ibibigay yan ang ating direct sa akin na bago mag-second Friday. Okay? And then, kapag hindi dumalo, ilalagay ulit sa visitation list. Pag siya po ay 12 consecutive times na hindi dumalo, patapos na dalawin, 3 months ilalagay po siya sa Opo. Pero, kapag naman siya ay babalik, tatanggapin. Pero kailangan nang dumangili sa non-consecutive 12 Sundays. And uulit-ulit. Okay? So yun ang pangatlo. Pang-apat na dagdag. To win/bring their loved ones, friends, neighbors to Christ. Dagdag nyo dito, hindi ko ilagay. Dito. Number 4. To win/bring their loved ones, friends, neighbors to Christ. Yan po yung 4 na objectives ng ating STA. To win, bring their loved ones. Bakit? Ito ang isang lugar na very neutral, comfortable ang ating mga loved ones, na anyayahan sila mismo doon sa kanila. Pamilya ko ba? Sa una, pahiya. Sisilip-silip lang yan, tatakiyan, no problem. Pero pag nakikita naman yung inyong magandang hinapaw ka, naniniwala tayo, isang araw, lalayas na. O ano ba? Diba? Pero, nakakatawa, no? Okay? Pero, sa living ground, the rest is history. Maraming naging bunga ang ST sa kabataan, sa young adult, etc. Dahil sa gawain sa bawat. So I hope and pray God will do it in the rest. Okay? Basta may tanong.
Yes po. Kung mga-encounter si leader o si assistant leader, let's say facilitator doon sa grupo, karoon po natin facilitator. Paano po i-handle ni facilitator kung may isang sabat na tapos na siya magsalita? Parang dito mayroon yan. Pero may sa ang sasabihin natin to neutralize yung taong yun o nagtatanong yun. Ang pwede natin sabihin, huwag natin sasabihin kahit kailan na mali siya. Okay? Sasabihin lagi natin, may punto siya. Okay? Pero pwede mo ba natin na tatalakayin natin yan sa susunod? Huwag kayong makikipag-debate. Okay? Tatalakayin mo natin yan sa susunod. Ganun! Kung kaya nyo naman na after ng gawain, ilahin sa kabila o sa isang lugar at kausapin siya ng personal to neutralize his situation. Gawin yun. Kaya nyo naman. Okay? Pero kung hindi naman, kaya nyo sagutin, hindi pag-aralan nyo. Tanong nyo sa akin, Pastor, may tanong po kami dito, etc. Siyempre may sagot tayo dyan. Pero ang bottom line na, huwag nating pipilitin na tanggapin niya kung ano yung sagot natin. Kasi hindi naman talaga yung tatanggap na hindi kanya sagot. Hayaan natin sa mga darating na panahon ang Diyos ang sa kanya. Okay? Basta huwag tayo makikipag-away, magpapakibate. Okay? Kasi pag gusto nila, tawagin natin yung Soryano. Okay? Pagbuhayin natin ulit. Okay? So ito po will encourage our neighbors, etc. Ang aklat na ito ay hindi sinulat upang mga bagong mananampalataya ay masanay sa pagiging alagad na hindi nangangailangan ng tagapagsahan. So dito po, I presume 100% ang bawat isa po ay may ganitong kalagayan. Walang maaaring ipilit sa isang buhay na tagapagsanay sapagkat ang magiging alagad ay pagbabahagi ng buhay. Ito ay isang gabay. Okay, at direct, malapit na kami kakain mo na tayo. Nabubuti na ang lahat ay magkaroon, sana ba, naligaw ako. Ito ay isang gabay lamang na magagamit ng tatlong grupo, apat na grupo ng mga tao na babanggit sa taas. Dinagdagan namin ito. Una, yung mga taong bagong Kristiyan. Okay? Pangalawa, yung matagal na Kristiyan. At pangatlo, yung tinatawag na dinidisipulo o sabi natin ay sinasanay sa pagiging mga nagang. At pangapat, yung tinatawag na mga bisita o mga unbeliever. Kaya yung salita rito na ito isang gabay lamang na magagamit na apat. Lagay niyo po, apat na grupo. Okay. Ang bawat aralin ay may kasunod na mungkay sagot ng may akda. Okay. Tingnan po ninyo yung lesson number 1 sa page 11. Page 11, okay, ang bawat tanong sa bawat lesson, mayroon pong mungkahing sagot. O sa madaling salita, may sagot na inilagay ang may akda. Okay? Pero sa inyo pong mga leaders, okay, ito po'y gawin nyo gabay lamang. Kapag kayo'y nagtanong at walang umingin, huwag niyong ibibigay. Bigayin niyo ang grupo na kahit pa paano may sumagot. Bakit? Ito ang layunin niya ng small groups. No? Na hindi tayo yung magiging usap lang ang usap. Tayo yung facilitator lang. Okay? Tingnan niyo yung lesson number 1. Okay? Napakaganda ng balangkas dito. Ang letter A, ayon sa 1:8:40-59, ano ang issue na pinag-uusapan ng mga Hudyo at Nesos? Kung babasahin natin ang talatang ito, at kasama natin ang ating mga kagrupo, napakadali ng tanong at nasagot. Okay? Mamaya, babalikan natin
Okay? So ito po yung sabi. Ano sabi? Sikapin muna ninyong sagutin ang mga tanong bago tingnan ang mungkahing sagot. Kung pa nga, huwag kayong maging bugis. Diba? Huwag kayo yung parang depende doon sa mungkahing sagot. Yun ay gabay mo lang. Okay. Sabi niya, karamihan sa mga halimbawa sa aklat na ito ay tunay na nangyari. Binago lamang ang mga pangalan, marami sa mga pag-uusap ay totoong naganap sa panahon ng aking pagtulong sa pagsasanay ng mga anak. So, ang sabi ko rito, nang may akta, itong mga halimbawa o mga true to life story o conversation na sinulat niya dito ay hindi katakisip. Ito ay true to life. Habang siya ay nag-train ng mga Krisyano, ito yung mga sitwasyon na nangyayari. Makatulong nawa ang aklat na ito upang lumako tayo sa Panginoon. Ready mo ba yun? Nire-ready pa lang. Kasi baka mamaya yung lesson na hindi na maintindihan. Dahil baka tingin sa atin ay sinabawa. Okay, tulungan na natin sa atin. Kaya, hindi, kumintay ka namin dahil yung lesson at isimula namin. Baka hindi namin mag-express sa gutom. Tapos na po, Oh, yan na. Sige, tayo po muna mag-break. Magla-lunch break muna tayo para tayo nasa kainahunan at nasa katilunan. Tayo muna tayo. O tulungan na natin sa ating kalit para madali. Yan, no? Basta ang ating training every third Sunday after service. Bawat lesson, 1 month. Kaya inyo nang iplano. Huwag kayo magmadali, huwag naman kayo. training natin every Patawagin ko na si Mrs. third Sunday po ba? Opo. Encourage ko natin yung mga leaders na pumunta. Yes. Ayun ko po yung mga saan ka makabili? So, is it possible na ikaw ang pumunta sa galing? Mahirap. Kasi mami na pala. Joke lang. Pero ito, ang ating pong layunin dito sa small group na isa, is to have relationship. Mabiglap talaga yung relationship. I think online is only option. Dapat kailangan face to face. Babalik ko kayo. Hindi, babalik kayo dahil wala akong tayo lesson 1. Ha? Kaya na, makapag-hintay na si Kuya niya. Ay, bakit? Ano ba si Ate Chen? Leader? Assistant? Kakain muna tayo. Mami, ano? Ay, yung mga, ano ba ito? Mga kutsara. Yes, sir. Yes. Hindi ko alam kung ano usapan nila niya. Sino? Ha? Naisan tayo na. Pati experience niya. Lord, we thank you for this blessing in Jesus' name we pray. Pero iwan ka sa siguro, kung weekly, you try
2 times. 2 times. Patis mo, patis. Patis. Patis ka lang. Uy, kaltero. Eh, bakit? Ito. Asan siya niyo? Uy, ano? Wala po. Oo. Tama po yan. Ay, bako. Ay, dalawang ano sa bala ko kasama si ISP. Isang tayo natin. Yung manual, nasa kanya. Kaya na. Yung ako, wala nang chocolate. Naboto. Oh, sarap ng sabaw. Ito dyan, ito tayo. Nanda? Oh. Dito ako, dalawa lang din sa'yo. Tapos ito sa... Tapos ikaw, ano eh. Ay, mga assistant ni Ate Chicks sa SSP. Dapat. Tatlo kami, may assistant. Dito na. Ikaw, Ate President, ilang kayo? Tatlo. Sino assistant mo? Di ba ang daming senior adult? Ay, Silver. Ano pa rin? Ay, binantin ka din ka na. Ano bang kausap ko? Dahil mo dito, yung nakagkakaroon din rin yan. Ikaw lang ang pupunta sa Makali. Hindi, si Paano yan. Si Paano sa ating movies. Kasi hindi naman ito yung birthday. Yung tangka na. Hindi nyo nga kasali pa din na. Turo siya. Okay. Matay na daw sa pila. Sino anak? Hindi na ka. Kaya ba yun? Sino nila? Basketball lang. Kakapila na eh. Sa Pero Santos. Ang kapitbahay namin. Hindi sa basketball sa amin? Sa amin. Hindi. Sa amin. Ano mo nang sa akin? Ano pinabatay? Ano po? Gabi. May edad lang. Mga bata pa ka. At presi ko yung number niyo. Ay, wala. May parang Ay, nandito. may number, may Gcash ka ba? May ano ka? Agnesi ka. Pera ka. Sa Gcash. May version na nakala. Hindi, bibigay sa'yo yung 3. Ikaw iya. Sabi ko lang. G7. Hindi, edad lang siya. Ha? Hindi po. Wala ka na. Eh, yung pagkakatawasan na ng mga kanin. Eh, wala. Sama ko siya. Ayun na. Ito ka na lang. Ayun na ako mga labas. Piyesa sa kanto. Ayun na. Bakit na lang? Sinong nila? Baka nga masama. Saka yun ang pagkakab namin kapitbahay.
bar. Ba't ka galing ka mag-ingat sa kamay sa sila? Sabi ko na kahit ito ka na hindi pa tayo na. Nasaan kayo? Kumain na sila, mga bata? Kumain na? Kumain na ba? Ano pinakain niyo? Balang mo tuloy ang mga program ha. Ano balita kayo sa iyo? Bakit tema-tema ang pinakain? Wala pa. Wala si Manny. Kailan? Kung despedida ka pa, wala naman palang kakainin diyan. Eh, ano kinain ng mga bata? Nasa kasi Tintin. Oo nga. Sa amin, pagdating na lang pakainin na. Walang kakainin yun. Sige na, tatay. Pero, sapat na. Maraming ka sa ano. Wala pa rin. Yan yan sa Teresa. Pinit kami ate. Nagbukulong ka na Puerto. Dito ako yung may content. Buong ka na Puerto. Journalist. Ay, course ba yan? Ano yan? Journalist yan. Buong Teresa. Buong Teresa. Wala ko lang ito kalundan niya. Meron yung siyempre malapit lang. Dito may house ng Teresa. Kaya ko daw na sila. Ada person. Ay, anong meron sa plaza? Ay, dito ka. Ay, ano, may night lang kanina. Ah, Rizalo. Rizalo Teresa. At Teresa. May date ulit. Kaya ito. Kaya. March 1 ng bangko ko. Sabi naman, kung din lang yung kami sila, pupunta ka rin sila kami doon. Kaya na kami na ako. Kaya na kami nakapalaking tao ito. Ang pagkakata.
Ay, mag-prepare, mag-ano ang bahay mo. Ano na namin yung kumakain? Joy, Ato, may sabaw pa. Sabaw pa, no? Meron pa. Sabaw. Interview na sila doon. Sunod na yung sabaw. Ay, nga niya ate na kami. Ay. Sabi kanton. Sabi kay-kay? Sabi kay-kay ka lang yan. Iiyak, isa kayo sa kagano eh. Hindi. Saan? Kay-kay. Atay, Kay-kay pala ako yun. Magkasabay. Kasabay ba? Ganun ba? Parang hindi ano yung tatlo mo. Parang sasakyan niyo pa siya sa sir. Mag-dictate ko naman. Ay, nakapula si Ate.
Sino? Hindi kasi hindi mo narinig. Narinig mo. Sabi ko, you're not belong here. Pinalita ka na. Sabi ko sa akin, papatayin kita. Ito pwede niyo pong basahin. Magbasa kayo ng akin para at least may idea na kayo. Pero meron naman yan talaga. Kulay blue. Tingnan mo kayo yung pinakita ko. Practical na pagdidisipulo. Hindi, ito nga yun. Kaya lang ito, blue division. Ang aking preview, meron mo. Tingnan mo natin. Tingnan mo, compare. Alam ko na. Alam ko may division. Ito nga yung akin. Ginamit ko ba? Ginamit. Hindi. Ganda oh. Ganda ng balat oh. Pinalita ko na po. Oo, meron pala ko na kulay blue. Tingnan mo. Practical na pagdidisipulo. Ano nakalagay dyan? Updated. Update yun. Itong ginagamit namin. Kulay blue. Ito ko meron na. Nag-kiro, ha? Ilan lang pa sa kero? Sino po? Okto. Pagkakay mo na po ito. Pero nakuha na. Parang sino po? Pero nakuha yung matagal ng binigay sa akin. Sige, bigyan niyo po. Sige po. Tatlo nga pala itong folder. May folder na po lang ako bigyan. Tama-tama, 12 quarter. So maybe one makakatapos. Sino? Ha? Bakit? Nandiyan ba? Ay? Isisan na natin. Kapag mapakalimutan tayo. Sige, sige. Isisan na natin. Baka hindi naman si Dania. Dania ba? Dania. Pero, ano usapan niyo bibigay ng kasi? Gigas. Ako may gigas, pero wala naman. Pwede na. Kaya saan na lang muna ipadala. Okay, opo. Okay, wow. Salamat. Baka magutin yung asawa niya. Ako sandali na Kaya lang. mo siya, may bibigay. Okay. Sige, just take your time ha. Habang tayo ay okay. Pakopya ka na lang. Paano ba siya sinilip ko ba? Hindi pa kaya ng ulan. Ako na rin. Pagkaman ka na. Wala ka. Ayun, takip. Ate, okay lang na habang kumakain kayo, ate ha? Okay lang, no problem. Okay. Lalo dadami ang kain. Yeah, sige lang. Kung mapapansin niyo po dito sa manual, ano po? Tingnan niyo po yung mga nilalaman, yung contents, anong section. Yung paglalagay ng matibay na pundasyon. Sa number 3, ano po? Number 3, ang paksa po dyan ay ang bagong kapakanan. So dito, bibigyan ko lang po kayo ng idea. Siguro sa maraming panahon o pagkakataon na kayo ay may ginagamit na evangelism tracts or mga libro about sa evangelism. Karamihan, kung napapansin nyo, nagsisimula sa you are a sinner. Diba? Ikaw ay makasalanan. Parang ganun po. Karamihan nagsisimula about for W's, ano ba? Yung four spiritual laws, diba? Ganon. ABC of salvation, diba? Accept that you're a sinner, believe in Jesus Christ, confess, and receive. So dito po kung inyong titignan mabuti,
yung bagong kapanganakan ng lesson ay nasa pangatlo. Okay? Hindi po sa una. Pangatlong lesson. Dito po tayo sa nilalaman. Yung content. Okay, content. Mga nilalaman. Ay, baka magbabago na. Okay. So, kung mapapansin niyo po yan, ay bakit sa pangatlong lesson tinalakay yung bagong kapanganakan? Talagay niyo. Kasi yung una at pangalawa, ang paksa, sino ang puso palagay niyo? Pangalawa, mga katibayan ng muling pagkamasmal. Tapos, ang tinalakay ng pangatlo, ang bagong kapanganakan. So, sa tingin ko, bakit gano'n kaya yung balangkas ito kaya? Bakit hindi yung pangkaraniwan, sinasabi ko sa inyo kanina, ng mga evangelism tool, o pamphlets, o ano man, na sinisimula kung ano ang kalagayan ng tao. Yun yan, madalas, you are a sinner. Diba? You are a sinner. Yun ang madalas na unang. Diba? Pero, dito, mapapansin natin, pangatlo, yung bagong kapanganakan. Sa tingin mo, ano po kaya ang personal observation? Bakit? Bakit? Senior na yan. No. Bakit pangatlo yung kapanganakan? Siyempre, senior ka muna eh. Hindi ba? Hindi nga senior. Senior. Kundi nga ating presi, ang sabi na may akla, ang unang lesson, sino ako sa Nasaan sila? Sana sila? Sino sila? Ano lang ba? Hindi, ito sa ating presi. Ay, ating presi, halika na. Sino ba nawala? Ay, yung apo ko na, ay, nasa na si ano? Sino ba yun? Si Bunny, saan nawala? Oh, saan napunta? Wala. Ano ba nangyari? Si Ate Chi. Baka nabuha din. Saan siya? Baka may ako. Sige. O, di ba? Sige. Ano sa palagay nyo? Isa lang. Bakit sino ako sa palagay nyo ang bayan ng mga magkabuhay bago kapanganak? Palagay nyo po. Bakit kaya itong natin? Ano ba? Bakit nga ba? Ate Presi. Okay. Dati tayo meron to. Sige, Ate Tia. Sige lang. Sige. Bakit nasa pangatlong lesson yung born again? Yung bagong kapanganakan. Hindi sa una. Iba yung kadalasan ng mga pamphlets o libro na nagtuturo ng evangelism. Una agad sa you're a sinner. Feeling ko, Pastor, kaya nakita nga ko yun, nakakot yung magpapakilala ng English. Kasi pag sinimulan ka ganun sa yung pag-power ba't ko tatanggal yung hindi ko siya kilala? Kailangan mo magpapakilala mo. Oh, good. Well said. Tama yung sagot na yun. Na dito, ang may akda ay ang iba siya ng estratehiya. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi ko alam kung natatandaan ninyo, na nung kayo ay tumanggap sa Panginoon, ang bungad sa inyo, nung nagsishare sa inyo, pupunta ka sa Piyas. Diba? Dahil ikaw ay makasalanan. Yun agad. So, tatanggalin ka, hindi ko naman. Tatakutin ka, kumbaga. Diba? Tatakutin ka. Kaya ikaw naman, kahit hindi mo alam, o hindi mo kilala, alam ako may Diyos, pero wala akong solid na ano. Siyempre, takot ka, etc. Sige, tatanggapin mo na si Lord. Parang ganun ka tayo. Pero dito, ang isang obserbasyon na ginawa ng anak ka, in-establish niya muna kung sino si Jesus. Kung sino itong Jesus na ito na tagapagligtas. Okay? Pagamat, lahat naman ng tao sa Pilipinas, may ideya sila tungkol kay Jesus. Alam nila na may Jesus. Pero, ang totoong score, wala talaga silang solido na biblical
knowledge about who Jesus is. Diba? Kasi tayo naman na lumaki sa Katoliko, namulat lang naman tayo dun sa mga ritual, mga ano, diba? O, mga tanda, etc., pagmanaraw. Doon lang naman tayo. Pero pag sinabing Jesus, wala naman talaga tayong buong alam na katotohanan tungkol sa kanya. Kaya dito, sinimula lang may akta kung sino ba talaga itong Jesus dito na nagsasabi na you must be born again. Diba? At ang Jesus na ito na nagsasabi, may katibayan siya. May ebidensya siya na inilatag. Iba sa sinasabi ng ebidensya ng mga tao o religious leader na kanilang kiniklaim na sila ay tagapagligtas. Example, Manalo, kiniklaim niya na siya muling tugo sa mga huling araw. Namatay siya, hanggang ngayon patay siya. Yung Mormon, Joseph Smith, yung mga nagtatag na mga reliyon sa ating kapanahunan at paging mga unang panahon, silang lahat ay namatay. Ngunit hanggang ngayon, sila ay nanatili. Samantalang itong Jesus na ito, namatay. Pero alam natin, ayon sa Biblia, after 2 years, sila. There are so many arguments about the authenticity of Jesus Christ, geographically, etc. Marami po, yung mga nanguhukay sa lupa, etc. Marami. Hindi na natin dapat muna. So dito, ang maliwanag, inilatag muna ng may akta kung sino ba talaga itong Jesus bago tayo allocate ng bagong mga. Okay. Sa manual na ito, mapapansin nyo, magkaiba po yung balangkas ng lesson 1. Nauna yung caricature, drawing sa kabataan. Samantalang sa mag-asawa. Okay? Sa palagay nyo, bakit nila ito? Nasa unang pahina, parang mayroong poets. That's absolutely correct. Sapagkat madaling intindihin, madaling sakyan, maunawa ng isang pagkakata kapag may magandang ba. Pero sa mag-asawa, wala. Pero kung papansinin nyo, yung kwento ito, nandito. Pero hindi ang ginawa ay katulad nitong poets. Okay, tingnan nyo sa kabataan. Sabi na, kayo na naman siya. Hoy, Alfred, huwag mong masyadong bibigyan ng pag-aaral tungkol kay Jesus. Sapagkat ang setting, parang madalas silang makita itong siya, Alfred, na nagbabasa ng Biblia. No? Ano ba itong kantin, etc. Yun sa school, trabaho. Ang sabi ng isa, ayan na naman si Alfred, nakikita naman natin, magbabasa ng Biblia. Sabi nung si, Hoy Alfred, huwag mo naman masyadong bibigyan ang pag-aaral ng tungkol kay Jesus. Parang biglang limon si Alfred. At saka hindi naman mahalaga kung sinong Diyos ang pinaniniwalaan mo. Isa lang naman ang pumunta ng lahat ng reliyon. Oo nga, hindi ko alam kung bakit nag-aksaya ng panahon. Magaling na guro si Jesus, totoo yun. Dito parang sinasabi ng poets nito na sayang lang yung oras mo. Diba? Discourage yan. Itong pag-uusap na ito, mostly sa kabataan, ito ang nangyayari. Diba? Pag ang kabataan, alam nila na Kristiyano ka, etc. May mga pagtutuyan. Diba? May mga pagtutuyan. Lalo lumantad ka. Sa mga kabataan, pag lumantad ka na kilala ka, kakantsawan ka talaga na Kristiyano ka. O, diba? Ibubuli ka talaga. Ngayon, sabi ko, hindi inaangkin ni Jesus na sa Diyos. Mga alagad lang niya ang nagpalaki ng bagay na yun. Sabi ng argumento, bakit ka naniniwala na
talagang si Jesus ay Diyos. Ang totoo, guro lang naman siya, sabi niya. Kaya mga alagad lang naman ang nagsasabi na Diyos yan. Pero sa totoo, hindi naman. Ngayon, nung matapos ang kanilang pag-uusap, parang nagkaroon na pagtatanong si Albert. Sabi niya, tama kaya mga kaibigan ko? Parang nagkaroon na siya na double-minded, nagkaroon na siya ng question mark. No? Parang tama yung sinasabi niya. Na hindi naman talaga si Jesus ay totoo Diyos. Kaalagan lang naman. Pero sabi niya rito, kailangan ko sigurong tanungin si Jerry. Si Jerry, ito yung kanyang parang, ano tawag doon? Parang mentor. Yan, parang SG, din na siguro. Ayan. Dito po sa kwento, ang sabi si Alfred ay naging Kristyano 10 taon ang nakalilipas. Naging matalik niyang kaibigan si Jerry. Babasa ko sa kabataan, sundan po niyo sa mga asawa. At guro sa ilang, matalik na kaibigan si Jerry at guro sa ilang katanungan tungkol sa Biblia. Matapos siyang tuksoy ng kanyang mga kaibigan, naguluhan si Alfred. Di ba naguluhan si Alfred? Sa mga kabataan natin, posibleng dumating yun. Kapag pinagsabihan sila ng mga klase nila, mga kaibigan na gano'n, posibleng maguluhan tungkol sa kanyang paniniwalang Kristyano. Si Jesus na kaya ay nakilang guro lamang at hindi niya kailanman inangkin na siya ng Diyos? O baka naman siya isa lamang sa mga Diyos? So dito parang nagkaroon na si Alfred ng mga iba't ibang katanungan sa kung sino si Jesus. Di ba? So ganun po kadali ang kaaway magpunla ng tinatawag na kalito. Kalito si Alfred. O diba? Sabi na, upang matapos ang kanyang pagkalito, binabasa ko yung manual mo, hinanap ni Alfred si Jerry. Ipinakita ni Jerry kay Alfred ang maraming talata sa Biblia na sasagot sa kanyang mga tanong. Una, Juan 8:48 hanggang 59. Mahaba yung ano. 48 to 59. Hindi, mahaba po yan yung binabasa ko Okay. sa Biblia. Aba. Ito mag-asawa. Pero parehas na yung dialogue. Kung babasahin natin itong John chapter 8 verse 48 to 59. Ito po, ang gagawin natin dito pag magbabasa ng Bible verse, hihilingin po natin ang bawat isa kapag basa. Kaya ang bawat isa, sasabihin natin, dalhin yung kanilang Biblia. Okay? Maging sensitibo tayo, baka mamaya, sa ating kagrupo, mayroong hindi marunong magbasa. Huwag natin pipiliin. Okay? Pag alam nyo na hindi marunong magbasa, gawa kayo ng salita. Okay? Na hindi siya mapapahiya. Okay? Kasi baka mamaya, alam nyo, hindi marunong magbasa, pinipilit nyo. Saan mo na yan? 30 minutes na kayo nagpipili ka. Matatapos na yung servo, hindi ba, hindi pa nagbabasa. Maging sensitive kayo. Okay? So, babasahin nyo ito, kapabasa loud and clear ng mga miyembro. Kaya, dito, hindi tayo magmamalaki. Okay? Bakit nga ba natin ito mga kasasagot? Hindi naman natin binasa. Nasa ko yung Bible natin. Sa bagay ito lang naman ipabasahin natin. Sige nga. Basahin natin, pakinggan natin. Madali lang ito. Ayun ko yung Bible. Sorry for that. John chapter 8, verse 14 to 15. Sige. Itong A na to, pwede nyo na itong gawin isang linggo na pagtitipon. Itong letter A lang na to, Ate Aida, pwede ng 1 week ito. Sa isang session, 1 week. Okay? Sige, Ate, sino magbasa? Sige nga po, Ate, makibasa. John chapter 8, verse 14. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama sinabi ng ikaw ay Samaritano
sinasabi ng mga Diyos. Sinasabi ng mga Diyos. Yun ang 48 to 59. 48. 1, chapter 8. 1, John chapter 8, verse 1. Jesus, hindi ako sinasakitan ng mga Diyos. Pinapangarap ko ang aking Pinapangalanan mo ang aking ama. ngunit ako'y tinalagpasan ninyo. Hindi ako nagkakaganda. Ako'y pangamalagay. Isang nagsisikap na ako ay pangamalagay. Si hapon, ituman. Pagkatandaan ninyo, tumutupad ang aking salita, hindi mamamatay kailanman. Sinabi mo naman ako, ngayon lang, tila ko na sinasakian ka ng mga binalita. Mamatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinabi mo, hindi mamamatay kailanman. Ang sino man tumutupad sa inyong aral. Mas Mas magaling ka pa. mas Mas magaling ka mas pa magaling kaysa ka pa, akin. mas magaling ka pa, pabago ka sa ating ama na si Abraham. Siya'y namatay at inyong mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa inyong mga sarili? Sumagot sa Jesus, kung ako'y tagapangangaral sa aking sarili, walang pagulungan ako sa pangangaral sa akin. Sinabi sa inyo ng Diyos ninyo, hindi ninyo siya kilala, ngunit siya kilala ko. Kung sasabihin ko hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling. Tulad ninyo, subalit kailan ko siya tinutupad ang kanyang mga salita. Natutuwa ang inyong mga amang si Abraham na malaman niya, nakita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita niya ito, siya'y nagalak. Dahil dito, sinabi sa kanyang mga ulo, wala ka pang 50 taon. Sige. Paano mo masasabi nakita mo ang si Abraham? Sumagot si Jesus, patatandaan ninyo bago pa ipinanganak si Abraham. Nagsindakot sila ng mga bato upang sila patuloy, ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa Biblia. Okay. Ngayon, kung ito po ay pag-uusapan, okay, ano ang issue na pinag-uusapan ng mga Hudyo at ng Jesus? Huwag niyo muna tingnan yung mukha yung sagot ha. Ayan. Ano ang issue na pinag-uusapan ng mga Hudyo at ng Jesus? Okay? Ano daw ang issue? Ang issue ay? Okay. Ang issue, kung sino si Jesus. Ano sa mukha yung sagot? Kung sino si Jesus. Okay? Nakita nyo? Ngayon, pwede nyo sagutin yan, o lagyan ng sagot, o kung dili naman kaya, ay titignan nyo lang dito. Pero para kayo hindi malito, pwede nyo isulat yan yung sagot. Ngayon, pag sumagot yung inyong mga kagrupo, hayaan nyo lang silang sumagot, basta sa kauli-uli yan, sabihin nyo yung totoong sagot. Okay? Kung sino si Jesus. Yan. Pangalawa, ayon sa talatang 48, ano ang sabi ng mga Hudyo tungkol kay Jesus? Sabi diyan, sabi kanina, isang Samaritano at inaalihan ng demonyo. Okay? So yan yung pangalawang sagot. Pangatlo, ano ang sabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? Ayon sa talatang 54 to 58, sabi diyan, siya'y anak ng Diyos. Naroon na siya bago pa ipanganak si Abraham. So dito po, katulad ng ating obserbasyon kanina, inilatag muna ng may akda yung katotohanan kung sino si Jesus. Okay? Sapagkat sinabi rito ng mga Hudyo, tiyatag, nauna ka pa, bata mo pa, bakit sinasabi mo na bago si Abraham, ikaw na. Diba? Ayan. Dito po lumalabas yung kung sino si Jesus. Pangapat, naunawaan nila na ibig sabihin ni Jesus at para sa kanila ay panlalait sa Diyos, ang magpanggap na Diyos ang isang tao. Sabi nyo, bakit gusto batuhin ng mga Diyos si Jesus? Sapagkat sa kanila ang ginawa ni Jesus ay isang pagpanggap o pamumusong. May isang salita dyan yung nagpanggap, yung impostor, pangalawa, blasphemy. Yung namumusong siya. Diba? Namumusong siya.
tungkol sa Diyos. Kasi parang, sabi niya nga mas higit siya kay Abraham. Diba? Yun ang sabi niya ng talata. Kaya, yung mga mungkahing sagot ay nandyan sa letter A, 1 to 4. Kaya, hayaan natin yung ating mga kagrupo na sumagot sila. Pero sa bandang huli, sabihin niyo po ang tamang sagot. Okay? Huwag niyo pong sasabihin kahit kailan na mali ang kanilang sagot. Okay? Sabihin niyo lang po, maganda po yung sagot ni kapatid. Okay? So, sa huli, sabihin natin na ito ang sagot. Sa letter B, si Jesus ang tanging daan patungo sa Diyos. Basahin natin ang 1 chapter 14, verse 27. Sige nga po, mga sulok. Okay, sa isang linggo na po yun, yung letter A. Okay, 1 week na po yun. 1 session. Letter B, pakipasa po ng 1, 14, 1 to 7. Dilingin natin ulit ang papulungan ng magbasa. O may tanong po ba kayo? Mamaya. Sige. Sige po. 1, 14, 1 to 7. Sige po, pakipasa. Si Jesus ang daan. Huwag mapagabag ang inyong panooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumasampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirahan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo nakapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Okay. Salamat po. Sabi na sa number 1, sa 1, 14, 1 hanggang 4, pinag-uusapan ni Jesus ng kanyang mga alagad ang pagpunta niya sa bayan ng kanyang ama na walang ibang langit. Ang tanong, anong sinasabi ni Jesus sa talatang 6 tungkol sa kanyang sarili? Okay? Ano sabi sa mungkahing sagot? Na siya lamang ang tanging daan patungo sa Diyos Ama. So dito, bibigyan natin ng diin na hindi siya isa sa mga daan. Okay? Kundi siya lamang. Napakalaking diferensya yun. Kasi ngayon na marami nagsasabi, parang ikaw ay pupunta ng monumento. May daan galing sa handaan. May daan galing sa Avenue. May daan galing sa EDSA. May daan galing Malinta. Monumento rin ang punta natin. Yun ang kanila ng iba. Sa usapin ng langit, hindi gano'n hindi gano'n ang balangkas. Maliwanag dito na sinasabi, siya lang. Pagpipilitan natin ng maraming lahat. Diba? So dyan pa lang, maintindihan na natin sa Jesus. Pangalawa, page 10. Bakit hindi sinabi ni Jesus na ako ay isa sa mga daan patungo sa Diyos, Ama? Bakit binigyan din niya na siya lang ang tanging daan? Yan po ang verse 2. Question number 2. Mga mungkahing sagot, ano? Sige nga po, basahin nga po ng isa sa atin yung number 2, letter B sa mungkahing sagot. Sapagkat wala nang iba pang daan, mahal tayo ni Jesus at ayaw niya tayong mahiligaw ng mga maling aral. nangyayari ngayon, kahit noon hanggang ngayon, marami pong mga reliyon na talagang tayo nililigaw. Pero ang sabi dito ng ating pag-aaral, upang tayo ay mapunta sa langit, iisa lang ang ating daan. Number 3, sinabi ng ilang leader ng reliyon, ipakikita ko sa inyo ang daan. Bakit hindi ito sinabi ni Jesus? Ano sabi sa sagot? Sapagkat si Jesus mismo ang daan. Si Jesus ang daan ay hindi dalawa, kundi isa. Sa wikang Banyaga, yung ang, the, T-H-E. Okay? Okay, sabi niya, ipapakita ko sa inyo ang daan.
Bakit hindi ito sinabi ni Jesus? Sapagkat ang sagot, si Jesus ang. Okay? Ang binibigyan din doon yung ang. Da. Okay. So, guhitan niyo yan, ano? Gamitin niyo ito. Okay, gamitin niyo yung lapis niyo. Yan po ang, ano niyan, ang dahilan. Letter C. Mga makatwirang konklusyon. Mula sa pag-aaral sa itaas, nakita ni Alfred na hindi lamang inaangkin ni Jesus na siya ay Diyos. Inaangkin din niya, siya ang tanging daan patungo sa Diyos Ama. So dito parang sa pag-uusap ni Alfred at ni Jerry, sa mga talatang binasa nila ni Jerry, naintindihan ni Alfred na si Jesus ay Diyos. At malibang siya ang Diyos, ang sabi, inaangkin din ni Jesus na siya ang tanging daan patungo sa Diyos Ama. Dito napatunayan ni Alfred na hindi lahat ng reliyon ay patungo sa isang Diyos. Alin sa dalawa ang sinasabi ni Jesus ang totoo o kaya ang sinasabi ng ibang mga reliyon. Ngunit hindi maaaring pareho silang nagsasabi ng totoo. So dito kung ating titingnan po yung natutunan ni Alfred kay Jerry at sa mga talata na binasa nila ni Jerry, hindi pwede ang dalawang bagay na ito kaisipan ay angkinin na sila'y parehong tama. Okay? Walang parehong tama sa isang tamang pinag-uusapan. Ganito yan. Ayan. Okay. Walang dalawang tama sa isang tamang pinag-uusapan. Kapag isa lang ang pinag-uusapan, pag isang tama lang ang pinag-uusapan, dapat ang sagot, isang tama pa sa tama. Gets mo? Diba? Hindi pwede maging dalawa. Isa lang. Kasi isang tamang sagot lang naman, tanong lang naman. Ha? Okay. Ngunit matagal mo, nasa na ba? Tama. Sinabi pa ni Jerry, nabasa ko ng Biblia. Mula simula hanggang wakas. Binibigyan din dito na mayroon lamang nag-isa totoong Diyos at si Yesu Cristo ang larawan ng Diyos ngayon. Tandaan natin si Jerry sa Bible study leader. Ngunit matagal mo nang ginagamit ang Biblia bilang pasiyan, sabi ni Alfred. Maraming mananaliksik ang hindi naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Paano mo sasabihin sa kanila na sinasabi ni Jesus ay totoo? Oo, maraming tao kung ano-ano, maraming tao ay ang kung ano-ano ang sinasabi. Sagot ni Jerry, kailangan alamin natin kung alin ang totoo at kung alin ang totoo at hindi. Nabasa natin sa 1 chapter 8 verse 54 to 58 na hinaangkin ni Yesu Cristo na siya ay Diyos. Tatlo lamang ang maaari natin ibig sabihin ito. Tatlo lamang ang maaari ibig sabihin ito. Unang, siya ay hindi Diyos, kundi isang sinungaling. Okay, na nga. Kung si Jesus sa kanyang mga sinasabi na nakasulat sa banal na kasulatan, hindi ito totoo. Siya po ay isang great liar. Diba? Ibig sabihin, dakilang sinungaling. May kilala ba kayong tao na sinungaling? Ay, ang galing niyo. Mapatay na, salamat naman. Alam niya kung paano babaluktutin yung tama. At yung mali, nagagawa niya. Tama. Okay? Pangalawa, siya ay hindi Diyos, kundi isang baliw. Parang sisisa, baliw. Diba? Parang nasisira ng ulo. Ang pangatlo, siya ay tunay. Number 1, under C. Sinasabi ng iba na si Jesus ay hindi Diyos, kundi isang tao lang at mabuting guro. Bakit magkasalungat ang paniniwala nito? Ito, tingnan nyo, number 1. Marami tayong naliligaw na mga kababayan. Sinasabi ng iba na si Jesus ay hindi Diyos, kundi isang tao lamang. O anong reliyon to? Kapit-bahay nyo. Iglesia. No Cristo. Yan. O naligaw ako rito at mabuting guro. Bakit magkasalungat ang paniniwalang ito?
Yan. Ano sabi doon sa mukhaing sagot sa C1, page 13? Sapagkat kung hindi siya Diyos at nagpapanggap lamang na Diyos, isa siyang sinungaling at niluloko lamang niya ang mga tao. Hindi siya karapat-dapat tawagin. Diba? Kasi nilang naman ang Biblia, may binabanggit na si Kristo ay tao. Ang Biblia, meron din binabanggit na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Hala kayo. Walang problema sa atin kung si Kristo sabihin nilang tao. Diba? Bakit? Tayo naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi sa ating problema yun. Pero sa kanila malaking problema pag sinabi natin tao o Diyos si Kristo at sa kanila tao lang si Kristo. Malaking problema. Samantalang tayo, tinatanggap natin yung sinasabi ng Biblia, bago si Abraham, ako na. O, sinong tao ngayon? Pwede umangkin niya. Kung may umangkin niya at hindi naman talaga siya, hindi loko-loko yun. Hindi sinungaling yun. Diba? O lalo tigit yung sinabi, after 3 days, I will rise again. I will rose again from the dead. O yun pala, pag-aaralan natin yun sa lesson 2. O diba? So dito po sa pangalawa, sinasabi ng iba na si Jesus ay isang mabuting tao lamang na nag-iisip na siya ay Diyos para nag-haka-haka. Kung ganito ang kanyang paniniwala, anong klaseng tao si Jesus? Tingnan natin ulit yung mukha ng sagot. Number 2. Yun na nga. Tatawagin siyang baliw. Pangatlo, balikan natin. Kung babasahin natin ang buhay ni Jesus mula sa Ebanghelyo, ayon kay Mateo, Marcos, Lucas at Juan, at magiging pamilyar sa kanyang mga sinabi at ginawa, masisiguro natin si Jesus ay hindi sinungaling o baliw. Ano na lamang ang natitirang makatwirang konklusyon. Ito gusto ko pa rin kayo bigyan niyo ito ng concept ng sulat. Ang isang bagay, sabi nga, para mapatunayan, kailangan ang saksi. A witness. Dito po sa Bible, yung tinatawag na Synoptic Gospel, yung unang 4 na aklat ng Biblia. 4 na taong sumulat ito. At kung ating titingnan mabuti yung kanilang mga sinulat, hindi ito nagkokontra. Kung ang pag-uusapan o paglalarawan ay tungkol sa Jesus. Against ito. Hindi sinabi ni Juan, huwag kang maniwala kay Marcos. Maniwala ka sa akin. Si Jesus ay tao lang. Diba? Nag-get nga ako? Itong 4 na ito ay isang solido katotohanan. Doon sa katotohanan, nasabi ka, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya ano na lang ang natitirang makatwirang konklusyon? Anong sabi doon? Si Jesus Kristo ay tunay na Diyos. Gaya ng sabi. Wow! Wow! Sapagkat si Jesus Kristo ay tunay na Diyos, gaya ng sabi. Kaya sa tanong sa unang lesson, sino ako sa palagay mo? Diba? Sino ako sa palagay mo? Ang sagot, siya ang Diyos na nagkatawang tao o siya ang tunay na Diyos. Sa panghuli, ang sabi dyan, Number 4, sinasabi ng aking mga kaibigan, hindi mahalaga kung ano ang iyong pinaniniwalaan, basta tapat ka sa iyong paniniwala. Ang sabi ni Alfred, tama ba siya? Sagot ni Jerry, hindi. Bakit hindi? Tanong ni Alfred. Kung ikaw si Jerry, ano ang isasagot mo? Okay, di ba? Napakaganda ng tanong na ito. Sinabi ng kanyang mga kaibigan, hindi mahalaga kung ano yung paniniwala mo. Sabi nga nila, pare-parehas naman tayo. Pupunta tayo sa lahat. Di ba? O, ano ba naman problema mo?
Wala namang reliyon yung sasabi, pupunta kami sa impyerno, sama ka. O di ba? Lahat naman na rin, ay, sumama ka sa amin, pupunta tayo langit. Okay? Pero ang sabi rito, sa number 4, si Jesus, saan ba po? Isang ilustrasyon ang sagot niya na ginawa. Di ba? Ayan. Anong sabi niya? So, masahin ko na mahaba yata. O, maigsi lang, halimbawa may sakit yung pulmonya, maraming gamot. Ito, maganda ito. Sa cabinet, ngunit hindi dahil sa marunong ka magbasa, hindi mo alam kung anong gamot sa pulmonya. Ang ginawa mo ay kumuha ka ng isang gamot ay sinabi, naniniwala ako ito ang tamang gamot para sa aking sakit. At iyon itong ininom. Ang nainom mo palang gamot ay gamot para sa hindi natunawan. Kaya namatay ka sa sakit na pulmonya. Tapat ka sa iyo, paniniwala, ngunit ang pinaniniwalaan mo mali. Yun ang problema. Maraming tao ay ganito. Basta ako dito naniniwala. Sabi ko naman, dito na ako nagulat, dito na ako mamamalay. Sarado na yung isip. Balik. Sarado ni Kandal. Alulat ay may sakit na cancer ng kaluluwa at kasalanan. Isa lang ang bisang gamot dito. Ayun, tatalakayin sa verse 3. Ang ibang gamot ay nagbubunga ng walang hanggang kamatayan. So dito mapapansin nyo, yung motor hindi nagmamadali. Una at higit sa lahat, kung mayroon ka hindi mananampalataya, karaka-raka patatanggalin siya. Nag-get nyo ba? Pero sabi ko sa inyo as the Spirit leads. Number 5, hindi pwedeng dalawa ang kapitan ng isang barko sapagkat magkakagulo sila. Ayun na nga. Tama. Sa isang tamang kalagayan, hindi pwedeng maging dalawa. Di ba? Kung isang bansa ay maraming hari, magdidigmaan sila. At sa ganitong sitwasyon, bilang tauhan ay dapat tayo mamili kung sinong hari ang ating paglilingkuran. Ang makipaglaban tayo kasama ng ating hari dahil si Yesu Cristo ang ating pananampalataya at ganap na pagtatalaga ng ating buhay. Ito ang unang utos ng Diyos sa atin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos maliban sa atin. So yun po yung 5. At yung number 6, ito na. Sabi doon sa number 6, malapit na tayo magbukas. Ano ang pagkakaiba ng Kristyanismo sa isang reliyon? Sige, basa po ng letter A. Sino po ang... Kristyanismo ay hindi lamang isang reliyon tulad ng makahulugan ng sanlibutan. Okay. Hindi lamang ito binubuo ng mga paniniwala at mga kaugalian upang tutuwin ang ugali ng tao. Sa halip, ang pinakadiwa ng Kristyanismo ay ang relasyon ng Diyos at ng tao sa kanyang kapwa-tao o pamayanan. Wow! Galing. Parang ito yung sa Two Commandments, di ba? Mahalin natin ang Diyos, di ba? Ng buong puso. At mahalin natin ang kapwa katulad ng ating pagmamahal. So yung Kristyanismo rito, ang kaibahan sa ibang relasyon, ang pinakadiwa ay ang relasyon ng Diyos at ng tao. No? At ng tao sa kanyang kapwa-tao. Okay? So, sabi nga, merong mga kataga, loving God, serving people. Diba? Merong gano'n. Yung mahalin natin ang Diyos, yung relasyon natin sa Diyos, paglingkuran ng ating kapwa. Letter B, ang lahat ng reliyon ay bunga ng pagnanais ng tao na matagpuan ng Diyos. Ang Kristyanismo ay ang paghahanap ng Diyos sa tao hanggang sa siya, walang ibang Panginoon, ay magkatawang tao upang makilala natin siya ng lulusan. Kung babalikan natin si Adan at Eva, ang kasaysayan ng unang tao, kung yun po ay ating susundan, hanggang ngayon, ang Panginoon Jesucristo ang katuparan ng lahat ng bagay. Sa letter C, halos lahat ng reliyon ay nagtuturo sa mga tao na gumawa ng mabuti, bagamat alam natin dapat tayong gumawa ng mabuti, ang problema ay hindi natin kaya. Ang Kristyanismo ay nagtuturo ng isang bagong buhay at bagong katauhan na magbibigay sa atin ng kakayahan upang makagawa tayo ng mabuti. Ito po ay ating pag-aaralan sa aralin number 3 na ang pamagat ay bagong kapakanakan. So dito po sa letter C ay ating pong mapapansin, may mga tao ngayon na ang kanilang basihan ng kaligtasan ay ang paggawa
ng kabutihan. So ang ating konklusyon, anong sabi diyan? Napag-aralan natin na inaangkin ni Jesucristo na sa Diyos. Sinabi rin niya na siya ang tanging daan patungo sa Diyos sa maaari natin tanggapin o tanggihan ang mga katotohanan ito. Kung ito itatanggihan natin, para natin sinabi na si Jesus ay baliw o sinungaling. Ngunit kung ito ay ating tatanggapin, kailangan ibigay natin sa Kanya ang ating buong puso paglilingkod. Ang sabi ko dyan, anong mahalagang katotohanan ang aking natutuhan sa aralin na yun? So ito pong karagdagang babasahin, wala po tayo nitong libro ito. Kaya hanggang dito na lamang po muna. Okay, so sa first page 14, meron dyan ng mga nakalagay pa rin, may babae sa leader. Okay, so ito po pwede nyo pag-aralan ng pansarili na lang. Okay? Pero ang mas mahalaga, yung lesson number 1 ay ating po napag-aralan. Ang gagawin po natin ito sa loob ng isang buwan. So pumapat ako last week ng Feb, and then first week ng March, second ng March, week, and then third ng March. Tama po ba ako? Okay, 1 month. So, third Sunday ng March, magkakaroon tayo ng training. Tama po? Okay. So, bahala na po kayo dumiskarte kung paano nyo ito ipapasok sa loob ng hanggang third Sunday of March. Nakita po ba? Ulitin ko . Halimbawa, nagsimula kayo ngayong linggo ito. Sinimulan nyo number 1. A, sinimulan nyo. Okay, good. Next week, letter B naman. Tama ko. Tama ko. Okay, third week, letter C naman. Third week na yun, sir ha? Fourth week, pwede tayong magbalik-aral. Review. Okay, review tayo, review. Kasi para matanim, lalo ligit sa memorya, sa kaisipan ng ating mga miyembro. Basta, pagdating ng third Sunday, na katulad nito, mag-training tayo, yung week na ito, magpapanibago tayo ng lesson. Diba? Ganda. So dito, hindi po tayo pagmamagay. Kahit kayo palagi sa Saburi o kung saan man kayo, you will just take your time. Diba? Pinis lang, diba? O isang oras lang naman. Kapag may renta, magiging 3 oras pa. Okay, may tanong po ba kayo? Sige po, may tanong po ba kayo? Dito sa ating setup, sa ating lesson, ito ba'y napakalalim o napakasimple? Simple malalim. Simple malalim. Meron. Yeah, malalim in the sense, it's a theological issue. Yun nga, yung kung sino si Jesus. Theological. Yeah. Okay, good. So, meron pa po ba kayo na gusto idagdag? Kung wala naman kayo gusto itanong, magdagdag po kayo. Sa mga magdagdag. Sige, lumayan na tayo. Marami po salamat po. Okay. Sige, thank you. God bless you. See you on third Sunday. Ito pong mga manual na ito ay iuwi ng leader. Okay? Iuwi ng leader. Okay na? Okay. Itong pencil, iwan nyo, pero yung pang-color, dalhin nyo na. Para kung kayo magbabasa ng inyong mga notes o yung mga books na ito, pwede nyo po gawin. Okay? Sa kabataan po yung dilaw, yung ganito. Ha? Ayan, oo nga.